Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Headlines. Ngayong araw ay ginugunita natin ang ika-100 at 28 anibersaryo mula nang ideklara ang kalayaan ng Pilipinas mula sa mahigit 300 taon ng pananakop ng Espanya. June 12, 1898, idineklara ni General Emilio Aguinaldo ang kasarinlan ng bansa sa Kawit Cavite kasabay ng unang pagwawagayway ng watawat ng Pilipinas at pagtugtog ng pambansang awit. Bago nito, nagsimula ang pananakop ng Espanya noong 1565 hanggang sa humantong sa Philippine Revolution noong 1896 na maghangad ng kalayaan ang mga Pilipino para sa Pilipinas. Bagamat idineklara ang kalayaan noong 1898, napasailalim naman ang Pilipinas sa pamamahala ng Estados Unidos matapos ang lagdaan ng Treaty of Paris. Noong July 4, 1946 lamang kinilala ng Amerika ang kalayaan ng Pilipinas, dahilan kung bakit July 4 ang dating petsa ng pagdiriwang ng Independence Day ng bansa. Gayunpaman, sa bisa ng Republic Act 4166 noong 1964, ibinalik sa June 12 ang paggunita sa Araw ng Kalayaan bilang pagkilala sa araw ng mismong ipinahayag ng mga Pilipino ang kalayaan at soberenya ng Pilipinas. Hataw Balita ngayon. Nag-deploy ang Philippine National Police o PNP ng nasa 70,000 mga tauhan para magpatupad ng seguridad ngayong selebrasyon ng 128th anniversary ng Philippine Independence Day. Sa ngayon ay naka-full alert status ang hanay ng pulisya upang masiguro ang kanilang kahandaan at agarang pagtugon sa anumang banta sa seguridad ngayong June 12. Bukod sa mga strategic areas, kabilang din sa kanilang mga babantayan ng mga lugar kung saan inaasahan na magtitipon-tipon ng mga demonstrador na magsasagawa ng mga kilos protesta ngayong araw ng kalayaan. Hataw Balita ngayon. At good news po para sa mga kababayan natin na bibiyahe pa rin ngayong araw dahil may handog na libreng sakay para sa mga commuter ang MRT3, LRT1 at LRT2. Ito'y bilang bahagi ng kanilang pakikisa sa komemorasyon ng ika-128 taon ng Araw ng Kalayaan. Magsisimula po ang libreng sakay ng alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga. Gayun din ang alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Ayon sa pamunuan ng tren, kailangan pa rin itap ang beep cards sa gate gaya ng normal na proseso ngunit walang mababawas na pamasahe. Para naman sa mga gumagamit o gagamit ng single journey tickets, maaaring dumaan sa teller booths upang makakuha ng libreng ticket. Hataw Balita ngayon. Ayan, magandang balita po yan para sa mga nagtitipid ng budget. May libreng sakay sa MRT3, LRT1 at LRT2. Buhay ang ating mga wallet. Okay. At the same time, malaking advantage din dyan dun sa mga empleyado kahit sinasabi natin na walang pasok. Syempre, yung may mga papasok pa rin dyan, may makakatipid pa rin sila. Oo, kung mga bakasyon, di ba? Maraming gustong umuwi sa kanilang mga iba't ibang mga lugar para magbakasyon, samantalayin itong long weekend nga, makakamenos. Malaking tipid yan dahil alam mo naman ngayon, sa mahal ng bilihin ngayon, yung konting matitipid mo ay malaking ginhawa pa rin. Halimbawa, yung isang miyembro ng pamilya, 4 kayo o 6 kayo, balikan, how much is that? Malaking bagay. Siyempre, yung allotted fund para doon sa transportation mo, budget, magagawa mo na pwede mong idagdag doon sa meal allowance ninyo kung kayo mamamasyal. So that's good news. Ayan. Kaya mabuhay po kayo sa pamunuan ng MRT3, LRT1 at LRT2 sa pagbibigay ng libreng sakay. Okay, mga kasambahay, sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, abiso naman, para sa mga motorista, suspendido ang pagpapatupad ng expanded number coding scheme ngayong araw ng Biyernes, June 12. Ito ay kalinsabay pa rin ng pagdiriwang
ng anibersaryo ng Independence Day ngayong araw. Ibig sabihin, malaya po makakabiyahe ang lahat ng mga uri ng sasakyan, kahit pa ang may mga plakang nagtatapos sa 9 at 0. Suspendido rin po ngayong Biyernes ang ipinatutupad na number coding scheme sa Makati City. Muli ibabalik ang implementasyon ng number coding sa Lunes, June 15. Hataw Balita ngayon. Magandang balita po para sa mga kababayan natin na naghahanap po ng trabaho dahil magsasagawa ngayong araw ang Department of Labor and Employment ng Trabaho Agad Job Fair kalisabay po ng selebrasyon ng 128th Philippine Independence Day. Ito ay sabayang isasagawa sa iba't ibang mga rehiyon ngayong araw ng Biyernes, June 12. Aabot sa nasa 95,000 na mga job opportunities ang iniaalok ng mga kumpanya at employer na kasali sa job fair. Kabilang sa mga iniaalok na trabaho ay sa larangan ng retail, manufacturing, construction, business process, outsourcing, accommodation at food service. Mayroon ring iniaalok na ilang posisyon sa government offices, habang tampok rin sa Dole Job Fair ang iba pang mga serbisyo gaya ng one-stop shop, documentary processing, kasama ng NBI, SSS, PhilHealth at Pag-ibig Fund. Para po sa mga interesadong aplikante, magdala lamang ng maraming kopya ng resume, ballpen at iba pang mahalagang dokumento upang mas marami pa ang inyong ma-applyan. Hataw Balita ngayon. Sa kaugnay na balita, magsasagawa din ang Department of Migrant Workers ng Mega Job Fair for Overseas Employment para naman sa mga kababayan natin na nagnanais magtrabaho sa abroad. Aabot sa 4,000 mga trabaho ang pwedeng applyan sa gaganaping DMW Mega Job Fair for Overseas Employment ngayong Independence Day. Isasagawa ang Overseas Job Fair sa atrium ng Robinson's Galleria sa Ortigas, Quezon City. Magsisimula ito ng mamayang alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. 13 licensed recruitment agencies ang kalahok sa Overseas Job Fair. Kabilang sa mga bansa na may available na trabaho ang United States, Canada, Guam, Australia, New Zealand, Japan, Croatia, Hungary, Poland, Czech Republic at marami pang iba. Para sa karagdagang detalye, maaaring i-check ang Facebook page ng Department of Migrant Workers. Hataw Balita ngayon. Ayan po sa lahat ng gustong lumaya sa kahirapan. Ayan. At magkamit ng maayos na trabaho at kita. Ayan po, samantalahin natin ang ino-offer ng ating gobyerno na job fair. Why not itry? Sabi nga po, ang paalala, magdala ng maraming kopya ng inyong dokumento gaya ng resume para marami po kayong applyan. Tsaka magagandang mga bansa yung binanggit mo, Bernard, ha? Oh, dun sa sa kapitbahay mo, sa States. Oo, sa Kandubang Sugar State. Sa States. Maganda, may makuha ko dun. Magandang trabaho yun, di ba? Oo, may mga kasama tayo nandun ngayon sa Croatia Binabati natin dyan yung mga Sa Canada, Pilipino. maganda rin ang mga trabaho dyan. Daming gustong magtrabaho dyan sa Canada. Opo. Dapat ganon, gobyerno. Yung iba kasi, pumapatol sila doon sa mga sabi-sabi ng mga kapitbahay, nire-recruit sila. Naku po. Okay. Mag-iingat. This is a very good opportunity dahil gobyerno ang nag-o-offer nito. Makatitiyak ka na walang lukuhan. Pagka ganyan, di ba walang placement fee, no? Ay, definitely. Walang placement fee. Mayroon din mga ganyan, pero sumusunod sila sa alituntunin ng gobyerno. Kasi kapag hindi marami na hindi talaga nagpa-follow. Hanggat walang magsusumbong, hindi makakarating sa mga government offices. Hindi mapaparusahan, hindi mahuhuli hanggat walang nagsusumbong. Pero ito, wala tayong dapat alalahanin kasi government ang nag-o-offer. Ayan. Tsaka kung hindi naman, wala namang plano mag-abroad at dito lang sa Pilipinas, 95,000. Yung Job opportunities na maaaring ma-applyan ng ating mga kababayan. Dito Check sa lang. bansa. Dito sa Pilipinas. Check lang yung website ng Dole para dun sa mga lugar at kung saan-saan isasagawa itong job fair sa ngayong araw. So, take advantage of that dahil
malaking bagay ito. Kung kayo makapasok, makapasa, immediate makapag-start kayo at makapag-blowout na kaagad sa pamilya. Sige. Sa iba pang balita, muling nagpapaalala naman ang Department of Labor and Employment o DOLE sa mga employer na sundin ng tamang holiday pay para sa mga regular holiday ngayong June 12, araw ng kalayaan. Ayon sa DOLE, ang mga empleyadong hindi papasok sa trabaho ay dapat makatanggap ng 100% ng kanilang arawang sahod basta't nakapasok o kung naka-leave with pay sila sa araw bago ang holiday. Samantala, ang mga empleyadong papasok naman sa trabaho ngayong regular holiday ay dapat bayaran ng katumbas ng 200% ng kanilang arawang sahod para sa unang 8 oras ng trabaho. Kung ang trabaho ay lampas sa 8 oras, may karagdagan namang 30% sa kanilang hourly rate para sa araw na ito. Para sa mga empleyadong papasok sa regular holiday na tumapat sa kanilang rest day, dapat silang makatanggap ng karagdagang 30% sa holiday pay o katumbas ng 260% ng kanilang arawang sahod para sa unang 8 oras ng trabaho. Hataw Balita ngayon. Nais ng PBBM administration na bigyan ng pagkakataon ang nasa 200,000 high school students na makapagtapos ng pag-aaral sa kolehiyo sa pamamagitan ng bagong Pilipinas Presidential Scholars Program. Ito ay pagkakaloob ng national government sa mga kwalipikadong high school students. Ginawa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pahayag kasabay ng kanyang pagbisita kahapon sa orientation ng 105 presidential scholars mula sa 21 mga barangays sa Pinaglabanan Elementary School sa San Juan City. Karamihan sa mga benepisyaryo ng scholarship program ay pawang mga 3rd at 4th year high school students. Sa kanyang talumpati, muling binigyang diin ng Pangulo ang kahalagahan ng pagkakaroon ng maayos at tamang edukasyon ng mga kabataan na anyay posibleng maging mga susunod na lider ng bansa o sa iba pang mga larangan sa negosyo at gobyerno. Sa ilalim ng bagong Pilipinas Presidential Scholars Program, ang bawat participating barangay ay makatatanggap ng tig 100,000 pesos na funding sa pamamagitan ng Social Civic Projects Fund. Bawat barangay ay maaaring sumuporta sa 5 scholars kung saan ang bawat benepisyaryo ay makatatanggap ng 20,000 pesos one-time educational assistance. Hataw Balita ngayon. Marami tayong good news ngayong umaga. Isa to. Na masamantala din ng ating mga magulang, ng ating mga estudyante. Masamantala itong educational scholarship program ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kasi kadalasan, Annie Bernard, ang narinig natin mga scholarship na meron, mga governor, congressman, mayor. This time ito yung ating Pangulo, malaki-laki din yung maitutulong nito. Pwede nila i-try yan. Alam mo kung bakit? Marami talaga mga bata. Talaga naman yung mga pamilya can't afford na pag-aralin nila yung kanilang mga anak. Tama. They can take advantage of this. Pwede mag-try. Malay mo. Kung malaman yung mga requirements, ano yung mga dapat na i-prepare, agad-agad siguro gawa ng paraan ng mga magulang na ma-prepare ito. Malay nyo makahabol pa. Napakaswerte ng henerasyon ngayon, Ani, no? Kumpara sa henerasyon natin. O, sa henerasyon mo, sa henerasyon namin. Mas lalo sa generation. Hindi kasi nung panahon namin, wala talaga halos ganyang na scholarship doon sa aming bayan, sa aming lugar. Kung meron man, at least may pinipili si Mayor, top 5 lang, ganun. Konti lang. Sa buong bayan na yun, yun na yung kanyang scholar, 5 or 10, hindi pa full scholars yun. Ngayon, ang dami na nag-offer ng scholarship. Dito nga lang sa atin, sa may La Verdad Christian College, di ba? Scholar, libre lahat, pati uniform, pati meal. Libre. Lahat na. Oo. Ang napakaganda nung ganong in-offer, tapos dagdag mo pa yung may gin-offer na ganito ang government. Masarap na kung talagang ikaw ay kabataang may pangarap. That's correct. Na magkaroon ng maayos sa pamumuhay, maihahon mo yung sa kahirapan yung pamilya. Maganda yung mga ganitong opportunity. Sana ma-appreciate nila yun, no? That's correct. Alam mo, it's good thing that you mentioned that mula dun sa scholarship na binibigay ng Pangulo. Tapos you mention about the scholarship. Ang dito naman sa atin talaga from the start talagang alam na natin napakaraming nabibigyan ng ganong klaseng privilege.
ilang estudyante ang nagsipagtawag kahapon kasi may mga nanghingi ng tulong. Nakapasa po ako. Ang saya-saya nila. Talaga? Ilang estudyante po yon, mga kasambahay. Nakapasa po ako, nakapag-take ako ng exam sa La Verdad in Apalit. Yung iba naman nandito sa La Verdad, Caloocan. Kaya ang saya nila. Iyan ang pakiramdam ng isang estudyante, mga magulang din, na hindi nila kayang pag-aralin yung kanilang mga anak, na mayroon nag-o-offer ng mga scholarship. Kaya, but, yung binibigay, ino-offer ng Pangulo, at you mentioned about yung ino-offer din ng mga nitong ating institusyon, ay talaga naman nakakatuwa ito. Malaking bagay. So maraming oportunidad, maraming pagkakataon yung ating mga estudyante at malaking kabawasan sa kahirapang nararanasan ngayon, lalo sa mga magulang. Kasi naranasan ko yun nung after kong graduate ng high school, naghanap talaga ako saan may scholarship. Doon pa lang sa mayor, ang haba na ng pila. Ang daming nag-a-apply. Ilang kami school na nagtapos sa bayan namin. Tapos syempre, ang tatanggapin ganito lang. So, pag late ka pang nakapag-apply, hindi ka na kasama sa mga pagpipilian. At saka, Kaya ngayon ang panahon natin ngayon. Swerte. Swerte ng henerasyon ngayon. at saka tama yung sinabi mo, kung 5 lang tatanggapin, tinitingnan yung grades mo. Kung pwede ka dito. So walang usapan, palakasan kay Mayor yan. Walang palakasan. Base naman doon sa criteria nila na dapat ito yung mga honor students na may grades na ganito, mga ganyan, top 5, mga ganyan. Pero kapag bumaba ka na doon sa kanilang requirement, hindi ka na pwede. Pero dito walang pinipili, di ba? Walang mga grades Wala na tinitingnan, di ba po? Malaking bagay ito. Kahit na mga mahihirap, may mga estudyante kasi na hindi masyadong makapag-aral kasi nga tutok Dahil sa sila sa kahirapan. pagtutok. Tutok sa pagtulong dun sa mga magulang. Kaya yung kanilang academic standing sa school ay medyo mababa. Pero kung titingnan mo, porsigido mag-aral. Malaking bagay yan. Ayan, samantala, mula naman po sa kasalukuyang Level 13 ng fuel surcharge, inianunsyo ng Civil Aeronautics Board na ibababa ito sa Level 12 simula sa darating na June 16. Dahil dito inaasahan na mas mabababa ang singil sa pamasahe sa eroplano maging ang bayad sa mga kargamento. Sa ilalim ng Level 12, maaaring umabot sa 389 hanggang 1,137 pesos ang kokolektahing fuel surcharge ng mga airline para sa domestic flights, habang nasa 1,284 hanggang 9,550 pesos ang sa international flight. Iiral ang Level 12 ng fuel surcharge hanggang sa June 30, 2026. Hataw Balita ngayon. Medyo malaki na binaba. Kung di ako nagkakamali, mula nung magkaroon kasi nung giyera, itong Iran, US at Iran, nung February, chinek ko dun sa mga previous report, nasa level 4 lang ang fuel surcharge. Ngayon, binaba from existing na level 13 to level 12. Medyo malaki pa rin. Pero since nung sumirit yan, kung di ako nagkakamali, 3 beses nang ibinaba yung fuel surcharge. Another good news. Another good news yun. Yun nga lang, since ito kasi hanggang June 30 lang, hanggang 2026 yung effectivity. Parang gusto mo pahabain. Hindi. Bumababa Sana pa, bumaba pa. Kaya lang kasi medyo uminit na naman tong gulo sa Middle East . Baka instead na tuloy-tuloy yung pagbaba, baka umangat na naman. Wag naman sana. Alam mo, it's good thing that you mentioned that also. No? Sabi nga natin, need divine intervention. Nabanggit mo yung pag-init ng problema dyan sa Iran, sa US, Middle yung East, relasyon nila ng US at ganun din ng Iran and Israel. Nakakatakot, di ba? Yung epekto nito sa pangkabuhayan ng buong mundo. Talagang sana hindi na mag-escalate muli ng malawak na gulo itong nangyayari ngayon. Kung kailan sinasabi nga ni President Trump na malapit na kumbaga maayos na bigla na magbobombahan na naman. Kaya ayan, nangangamba na naman tayo ngayon na tumaas ang mga petroleum products at syempre bilihin pagka ganyan. Okay. Isama natin ito sa ating panalangin dahil talaga naman po napakahirap ng sitwasyon. At
mayroon pa tayo dito ang good news. Kung kanina bumaba, good news pa rin yun. Oh, good news pa rin naman. Ito, this is another good news. Inanunsyo po ng new NAIA Infra Corporation o NNIC na konektado sa Advanced Passenger Information System ng Bureau of Immigration ang 34 na international airlines na nag-ooperate sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Sa ilalim ng naturang sistema, maaari nang i-transmit ng mga international airlines sa mga immigration authorities ang flight-related information ng mga pasahero bago pa ang kanilang arrival o departure sa airport. Ayon sa NNIC, isa itong malaking development para sa pagsasaayos at improvement ng mga serbisyo ng NAIA. Nauna nang inilunsad ng NNIC ang mga bagong electronic o e-gate sa NAIA na bahagi ng kanilang modernization program ng paliparan. Hataw Balita ngayon. Kung kanina meron tayong binabanggit na good news, talagang malaking bagay ito. Good news talaga ito. Imagine, I think isa ito sa mga bahagi ng pagpapaunlad ng government patungo doon sa ng ating gobyerno patungo doon sa e-government. Ano 'yon? Ano ito? Imagine dito sa ganitong advanced passenger information, yung mga international flights, 34 yan, kung hindi ako nagkakamali. Lahat ng information ng mga passengers ipo-forward na sa Bureau of Immigration. So, ibig sabihin, magkakaroon ng advanced information, yung Bureau of Immigration, na malaman kung sino yung mga nakasakay doon sa mga flights na yan. Pwede mong check kung mayroon nakasakay dyan na terorista, kung may nakasakay dyan na may mga criminal records na hinahanap din ng kanilang mga bansa. Alam mo, nakakatuwa itong balitang ito. Nakakatuwa. This is a very good news. Part ng improvement na ginagawa ng NAIA, and of course, dito po sa Bureau of Immigration. At imagine, buong mundo ay mayroon silang coordination. Hindi ka na mahihirapan mag-check ng mga pasahero na may problema. Ay, maganda yan. Lalo na kung yan ay makakatulong para pigilan tumakas yung mga may pananagutan dito sa ating bayan. Opo, talaga naman. Marami pa nasa listahan. Siyempre, yung mga inaabangan ng lahat ng ating mga kababayan naman talaga na magkaroon ng resulta at may mapanagot. Kaya maganda po yun na ma-improve itong pagbabantay dito sa ating mga paliparan. Okay, mayroon pa dito yung itong APIS na ito ay abbreviation ito ng program. Nakahana ito doon sa pandaigdigang pamantayan ng Office ng United Office of Counterterrorism at International Civil Aviation Organization. World standard. Ibig sabihin, wala tayong problema doon sa coordination, cooperation doon sa mga iba't ibang bansa sa mundo. Ayan. So again, another good news. Parang ang dami nating good news ngayon. Eto, bad news. Gusto mo? Nako, yun lang. Good news yung nire-report natin. May bad news. May bad news para sa mga consumer. Magpapatupad po ng dagdag singil sa kuryente ang Meralco ngayong buwan po ng Hunyo, kung saan tataas ng 15 centavos per kilowatt hour ang presyo ng kuryente. Nangangahulugan ito ng dagdag na 30 pesos para po sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hour sa loob ng isang buwan. Dagdag na 45 pesos kung 300 kilowatt hour, 60 pesos kung 400 kilowatt hour at 74 pesos naman kung maabot ng 500 kilowatt hour ang konsumo sa kuryente. Paliwanag po ng Meralco, pangunahing dahilan ng dagdag singil ay ang mas mataas na presyo ng generation charge na epekto ng nararanasang magkakasunod na yellow at red alert sa Luzon grid noong Mayo. Hataw Balita ngayon. Nagpaalala ang Meralco sa kanilang mga customer na, ito po, huwag i-post sa social media ang kopya ng kanilang electric bill upang maiwasan ang data privacy issues. Ayon kay Mr. Joe Saldariaga, ang tagapagsalita ng Meralco, dumarami ngayon ang mga nagpo-post sa social media ng kopya ng kanilang electric bill na ayon sa kumpanya ay delikado dahil naglalaman ito ng mga sensitibong impormasyon na maaaring makompromiso.
Kabilang na dito ang pangalan, address at iba pang sensitibong detalye na maaaring magamit ng masasamang loob. Imbes na i-post ang payo po ng Meralco sa ating mga kababayan, kung meron silang mga concern ay maaari na lamang itong direktang ipabot sa pamamagitan ng kanilang official communication channels at Meralco mobile app. Hataw Balita ngayon. Ito kasi yung kasagsagan ng bigla ang pagtaas. Maraming nagulat kasi. Oo, Kahit na kami. biglang tumaas ng 2,000 yung kanyang bill sa kuryente. Mababa yan, 2,000. Meron 5,000. Yeah. So yung galit nila, nilabas sila sa... May kilala pa nga ako, yung bill niya from 27 naging 42,000 eh. May kilala din ako. Yung 500 plus na binabayaran niya, kulang-kulang 4,000. Naku, laki. Kaya kumbaga yung pagkadismaya kasi doon dinaan sa pagpo-post sa social media. Yun nga lang, sabi ng Meralco, na ilalagay po sa delikadong sitwasyon ang inyong sarili, ang ating sarili, kapag pinost natin yun. Kasi nandun po ang ating mga pangunahing detalye, kagaya ng pangalan, address. That's correct. Kaya kung magpo-post, tatakpan na lang yun. And then, we don't encourage. Ngayon sabi nga Meralco, wag nang i-post eh. Oh. Kasi marami tayong mga kababayan sa social media naglalabas ng sama ng loob, ng hinaing, doon din nagsusumbong para mapansin. Mabilis na mapansin. Siguro kung gusto mo i-post, sabi ng Meralco, kung i-post, yung i-zoom in mo na lang yung pinaka-total. O yung yung total lang mismo. Kumpara mo doon sa nakaraan. Ayun. Kasi yung kakilala ko din yung from 5,000, naging 10,000, ngayon 12,000. Naku po naman. Saan mo kukunin yung budget na additional 5,000, 4,000? Oh, yun nga eh. Kung wala ka ng ibang Wala naman supply. dinagdag na gamit, wala naman pagbabagong ginawa, wala eh. Talagang tumaas na lang ng ganong kataas. Okay. Nako. Of course, hindi naman ako pwedeng masabi na hindi ako affected. Affected din tayo doon. Pero doon sa panawagan ng Meralco na wag i-post po yan, please follow that. Oo. Kasi you'll be in trouble. Yung security and safety ninyo in trouble kasi may mga information which is very vital na mako-compromise. So let's follow that. Now, if you want to express yung galit nyo, yung emotion nyo, hindi controlled yung emotion nyo at doon na lang ninyo dadaanin, I think that's part of democracy. Mayroon kayong sinasabi na siguro kung mag-post kayo, ilagay nyo na lang yung In total lang. Total na lang No, ang ganun comparison. pakita yung kasi baka magamit ang kriminal. Sinasabi ng PNP yan ng CIDG, huwag kayo magpo-post. Kasi minsan, karamihan, na ang ginagamit na password, birthday, initial ng pangalan, di ba sa Madaling mga sa mga password matrace. sa mga social media nila o kanilang mga bank accounts, ginagamit na password 'yon. Pagka ipinopost mo yung detalye mo na gano'n, nagkaka-idea yung mga kriminal na pwede silang kumuha ng detalye na gano'n, magagamit nila. Oo, wag ipopost. Lalo na ngayong long weekend. Wag mo ipopost na wala kayo sa bahay. That's O, correct. di ba? Walang Ay, tao oo. sa bahay. Sabi Umalis ng kayo. PNP yan. Baka masamantala rin ng mga Baka masama. akala mo na misplace mo yung rep mo. Yung pala, binitbit na ng magnanakaw kasi pinost mo na at the moment, Yeah. nandito ako sa beach. Naku, Kala nung kapitbahay, naglilipat bahay ka na. Kaya So again, nagkakabot. going back doon sa panawagan ng Meralco, I think seriously, we have to follow that. Tama po. Ayan, edi gaya ng payo ng Meralco, makipag-ugnayan na lang sa kanila, tumawag sa kanila mga hotline at maging doon sa mobile app ng Meralco para sa mga concern. 3 bagong contract verification centers ang binuksan sa Kingdom of Saudi Arabia kung saan mas magiging mabilis na, madali at mas accessible para sa mga kababayan nating overseas Filipino workers. Ilan sa mga serbisyo na pwedeng i-access dito kaugnay sa inyong contract verification ay ang pag-secure ng online payments at real-time application tracking. Gayun din ang flexible options kabilang na ang walk-ins at online appointment booking. Para po sa karagdagang detalye ng bagong contract verification centers, maaaring i-check ang Facebook page ng Department of Migrant Workers. Hataw Balita ngayon. At para sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si Lynn Perez mula sa California, USA. Global News.
Magandang umaga sa iyo, Bernard, at magandang umaga sa ating mga kasambahay. Narito po ang ating Global News. Muling nagbanta si US President Donald Trump ng mas matinding pag-atake laban sa Iran, kasunod ng ikalawang araw na pagpapalitan ng pag-atake ng magkabilang panig. Ayon kay Trump, posibleng targetin ng Estados Unidos ang Kharg Island na pangunahing sentro ng pag-export ng langis sa Iran, kasabay ng babala ng mas malawak na operasyong militar. May hataw na balita si Noel Poliarco. Tumitindi pa ang tensyon sa gitnang silangan kasunod ng nagpapatuloy na palitan ng pag-atake ng Iran at Estados Unidos na nagbabantang tuluyang sumira sa marupok na ceasefire na nabuo noong Abril. Nagsimulang muling lumala ang sitwasyon matapos akusahan ng Washington ang Tehran na nagpabagsak umano sa isang US Apache helicopter sa may Strait of Hormuz noong Lunes. Sinabi ng Estados Unidos na ang insidente ang naging mitsa ng panibagong mga operasyong militar laban sa Iran. Sa loob ng dalawang magkasunod na araw, nagsagawa ang US Central Command o CENTCOM ng mga airstrike laban sa mga radar systems, surveillance networks, communication facilities at air defense sites sa timog ng Iran, kabilang ang mga lugar malapit sa Bandar Abbas, Qasem Island, Sirik at iba pang estratehikong lokasyon sa tabi ng Gulf. Ayon kay Trump, hindi umano sineseryoso ng Iran ang mga pag-uusap para gawing permanente ang ceasefire at masyado na umanong matagal ang pag-usad ng negosasyon. Dahil dito, muli niyang binigyang babala ang Tehran na haharap ito sa mas matinding aksyong militar kung hindi makikipagkasundo. CENTCOM, Central Command, will be busy tonight because President Trump said we will be hitting Iran hard, and we will be. Because Iran has a chance to make a good deal, a great deal, to codify what they said they've been willing to do, and they haven't been willing to do it. So, as President Trump said, they've been tapping. You can see when someone's trying to tap on a deal. Instead, they're going to have tap bombs dropping on key facilities in Iran from the United States of America. And that's not because we want to restart anything we don't have to restart. It's because the War Department is prepared to set the terms to ensure that we get the kind of deal President Trump expects. Kasabay ng mga airstrikes, pinalawak din ng Estados Unidos ang blockade nito sa mga daungan ng Iran sa paligid ng Strait of Hormuz. Sa loob ng isang linggo, ilang sasakyang pandagat na pinaghihinalaang nagdadala ng langis mula sa Iran ang hinarang ng mga puwersa ng Estados Unidos. Kahapon, inatake ng US ang oil tanker na Mount Setebello sa Gulf of Oman. Tinamaan ng precision munitions ang engine room ng barko matapos umanong hindi sumunod ang crew sa mga utos ng mga puwersa ng Estados Unidos. Dahil dito, 3 Indian sailors ang nasawi sa insidente. 21 namang kasamahan nila ang nailigtas mula sa barko. Naghain ng protesta ang pamahalaan ng India at ipinatawag ang isang mataas na opisyal ng Embassy ng Estados Unidos sa New Delhi. Sinabi ng India na dapat itigil ang mga pag-atake sa mga commercial ship dahil nanganganib ang buhay ng libu-libong marino sa rehiyon. Ayon sa New Delhi, mahigit 18,000 Indian seafarers ang kasalukuyang nasa Gulf region, kabilang ang daan-daang naglalayag malapit sa Strait of Hormuz. Samantala, ayon naman sa Iran, winawalang halaga ng mga pinakahuling pag-atake ng Estados Unidos ang umiiral na tigil putukan. Bilang ganti, naglunsad ang Tehran ng mga ballistic missiles at drone attacks laban sa mga US military assets sa Bahrain, Jordan at Kuwait. Sa Jordan, iniulat ng mga otoridad na mahigit 20 missiles ang naharang ng kanilang air defense system bago pa tumama sa mga target. Sa Bahrain naman, nagdulot ng pinsala sa mga bahay at sasakyan ang mga nagkalat na debris mula sa mga naharang na drone. Pansamantala ring ipinasara ng Kuwait ang airspace nito bilang pag-iingat habang isinasagawa ang mga operasyon kontra sa mga papasok na banta. Samantala, sa kanyang post sa Truth Social, nagbigay ng bagong babala si US President Trump laban sa Iran kung saan sinabi nitong asahan ang panibagong matinding pag-atake at posibilidad ng pagkuha ng Estados Unidos sa Kharg Island. Ang Kharg Island ay isang maliit na isla sa Persian Gulf na nagsisilbing pinakamahalagang oil terminal ng Iran.
Tinatayang halos 70% ng export ng krudo ng bansa ang dumadaan dito kaya itinuturing ito bilang sentro ng oil industry ng Tehran. Ayon sa mga analyst, kapag nakontrol ng Estados Unidos ang Kharg Island, maaaring maputol ang malaking bahagi ng kita ng Iran mula sa langis at magamit din ito bilang estratehikong base para sa mga susunod pang operasyon. Sa kabila ng mga pag-atake, nagpapatuloy pa rin ang mga diplomatikong pagsisikap sa pamamagitan ng Qatar at iba pang mediator sa negosasyon. Nanawagan naman ang Pakistan, China, Russia, Turkey, Saudi Arabia at iba pang bansa ng agarang de-escalation at pagbabalik sa negosasyon upang maiwasan ang mas malawak na digmaan na maaaring magpagulo sa supply ng langis at magdulot ng matinding epekto sa ekonomiya ng buong mundo. Noel Polyarco, humahataw sa balita ngayon. Nagbabala ang isang mataas na opisyal ng Iran sa Estados Unidos laban sa anumang hakbang na maaring magpalala ng sigalot sa rehiyon. Ayon sa Iranian Parliament Speaker and Chief Negotiator Mohammad Bagher Ghalibaf, maaaring magdulot ng mas malawak na krisis ang mga maling desisyon at padalos-dalos na aksyon ng Estados Unidos. Aniya, posibleng maapektuhan ang pandaigdigang supply ng enerhiya, gayon din ang world market kung lalala pang tensyon sa gitnang silangan. Kasunod nito ay nagbanta si US President Donald Trump na magsasagawa ng matinding aksyon ang Estados Unidos laban sa Iran at posibleng pag-target sa Kharg Island na isang mahalagang sentro ng pagluluwas ng langis ng Tehran. Hataw Balita ngayon. Muling isinara ng Iran ang Strait of Hormuz sa lahat ng uri ng sasakyang pangdagat kasunod ng muling pagsiklab ng tensyon at mga panibagong pag-atake ng Estados Unidos. Kasunod nito ay muli namang tumaas ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado dahil sa pangambang muling maantala ang supply ng krudo mula sa gitnang silangan. May hataw na balita si James Bontuyan. Inanunsyo ng Iranian military headquarters na Qatam al-Anbiya ang ganap na pagsasara ng Strait of Hormuz sa lahat ng sasakyang pandagat, kabilang ang mga oil tanker at commercial ships. Ayon sa kanila, mananatiling sarado ang mahalagang waterway hanggang sa susunod na abiso dahil sa lumalalang sitwasyon sa rehiyon at sa tinatawag nitong patuloy na agresyon ng Amerika. Nagbabala rin ng Iran na anumang sea vessel na susubok dumaan sa nasabing ruta ay maaaring targetin ng kanilang pag-atake. Ito ay kasunod ng panibagong pag-atake ng Estados Unidos sa mga target nito sa Iran, kabilang ang mga radar site, air defense systems at iba pang pasilidad malapit sa probinsya ng Hormozgan at sa paligid ng Strait of Hormuz. Gayunman, hindi kinikilala ng Estados Unidos ang deklarasyon ng Iran, gayon din ang pagkontrol nito sa mahalagang waterway. Iginiit ng US Central Command na patuloy pa rin umanong nakakapaglayag ang ilang commercial ships sa Strait of Hormuz sa kabila ng mga pahayag ng Tehran. Ang Strait of Hormuz ay isa sa pinakamahalagang daanan ng kalakalan ng langis sa buong mundo. Tinatayang halos 20% ng pandaigdigan supply ng langis at liquefied natural gas ang dumadaan sa nasabing strait na nagdudugtong sa Persian Gulf at Arabian Sea. Samantala, bunsod na rin ng muling pagsiklab ng tensyon, tumaas ang presyo ng Brent crude matapos ang mga ulat ng pagsasara ng Strait of Hormuz at mga panibagong pag-atake sa rehiyon. Nananatili ang pangamba ng mga eksperto na kapag nagpatuloy ang pagharang sa mahalagang waterway, maaaring maapektuhan nito ang supply ng langis mula sa Iran, Iraq, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia at United Arab Emirates na tiyak na magresulta ng panibagong pagtaas ng presyo ng enerhiya sa buong mundo. James Bontuyan, humahataw sa balita ngayon. Inanunsyo ni US President Donald Trump na hindi na itutuloy ng Estados Unidos ang nakatakda nitong panibagong airstrikes at pangbobomba laban sa Iran. Ayon kay Trump, ginawa niya ang desisyon matapos umanong maiparating sa pinakamataas na liderato ng Iran ang mga usapin at babigyan ito ng pag-aproba.
Sinabi rin niya na napagkasunduan na ng Estados Unidos, Israel at ilang bansa sa gitnang silangan ang mahalagang detalye ng isang posibleng kasunduan. Gayunman, nilinaw din ito na nananatili pa rin ang naval blockade laban sa Iran hanggang sa tuluyang mapirmahan ang kasunduan. Hindi pa kinukumpirma ng Iran ang sinasabing kasunduan. Nananawagan naman ng Iranian media na hintayin ang opisyal na pahayag mula sa Tehran bago paniwalaan ang mga anunsyo ni Trump. Hataw Balita ngayon. Isinailalim na sa lockdown ng ilang palapagan ng Pentagon matapos matukoy ang isang posibleng problema sa kwalidad ng hangin sa loob ng gusali. Ayon sa mga opisyal, ipinatutupad ang mga precautionary measures habang inaalam pa ang sanhi at lawak ng insidente. Naglabas din ng shelter-in-place order ang mga empleyado sa apektadong bahagi ng gusali at inaatasang ilipat ang online ng mga naktakdang pagpupulong. Rumisponde naman ang mga hazardous materials or hazmat team kasama ang Arlington Fire and EMS habang nag-iimbestiga ang insidente sa headquarters ng US Department of Defense. Matapos makumpirma na walang banta sa gusali, agad na ring ibinalik sa normal na operasyon ng Pentagon. Hataw Balita ngayon. Hindi muna matutuloy ang matagal nang inaabangang pagbubukas ng Gordie Howe International Bridge na magdudugtong sa Estados Unidos at Canada. Ayon sa Windsor-Detroit Bridge Authority, nagdesisyon ng dalawang bansa na ipagpaliban ng nakatakdasan ng ribbon cutting ceremony ngayong Biyernes upang bigyan pa ng panahon ang mga pagresolba sa mga natitira pang issue bago ito tuluyang buksan sa publiko. May hataw na balita si Cres Fugaban. Ipinahayag ng Windsor-Detroit Bridge Authority o WDBA na muling madedelay ang pagbubukas ng Gordie Howe International Bridge. Una nang ininunsyo ni Canadian Prime Minister Mark Carney na gagawin ang ribbon cutting ceremony kaugnay ng opening ng tulay ngayong linggo. The bridge will be open at the end of the week and symbol but also a fact of cooperations between our countries. Gayunman nagkasundo ang Estados Unidos at Canada na bigyan pa ng karagdagang oras ang pagresolba sa mga natitira pang issue bago buksan sa publiko ang tulay. Ayon sa mga opisyal, hindi naman tinukoy ng mga otoridad kung ano ang eksaktong dahilan ng pinakabagong pagkaantala at kung kailan itatagda ang bagong petsa ng pagbubukas. Ang Gordie Howe International Bridge ay magdudugtong sa lungsod ng Windsor sa probinsya ng Ontario, Canada at sa Detroit, Michigan sa Estados Unidos. Nagsimula ang konstruksyon nito noong 2018 at tinatayang umabot na sa mahigit 6.4 billion Canadian dollars ang nagastos sa proyekto. Inaasahang magpapabilis ito ng paggalaw ng mga kalakal, magdadagdag ng trabaho at magpapalakas sa economic relations ng dalawang bansa. Ngunit ilang beses nang naantala ang proyekto dahil sa pandemya ng COVID-19 at sa mga usaping pampolitika sa pagitan ng Washington at Ottawa. Sa mga nakaraang buwan, nagkaroon din ng hindi pagkakaunawaan matapos hilingin ni US President Donald Trump na magkaroon ng shared authority o bahaging pagmamayari ang Estados Unidos sa tulay. May mga ulad din na ilang negosyante ang nagsusulong na huwag ituloy ang proyekto dahil maaapektuhan nila ang kanilang negosyo sa pagkolekta ng toll fees. Sa kabila nito, nananatiling positibo ang pamahalaan ng Canada na magbubukas din ang tulay sa lalong madaling panahon. Ang pagkaantala ng pagbubukas ng tulay ay nangyari sa gitna ng tensyon sa kalakalan ng dalawang bansa, kasunod ng mga taripa at iba pang polisiyang pinatutupad ng Trump administration. Sa kabila ng mga hamon, umaasa ang mga opisyal sa magkabilang panig ng border na ang pagbubukas ng Gordie Howe International Bridge ay magiging mahalagang hagbang tungo sa mas matibay na ugnayan at mas malakas na ekonomiya para sa dalawang bansa. Cres Fugaban, humahataw sa balita ngayon.
Nagbitiw sa pwesto si UK Defense Secretary John Healey dahil sa hindi pagkakasundo sa pondo para sa sandatahang lakas ng United Kingdom. Ayon kay Healey, kulang ang inilaan na budget upang matugunan ang mga pangangailangan ng militar sa gitna ng tumitinding banta sa seguridad. Ang pagbibitaw ni Healey ay naganap sa gitna ng malawakang modernisasyon sa depensa ng UK bago sa nalalapit na NATO summit. Patuloy na nahaharap ang United Kingdom sa panawagang dagdagan ang gastusin sa depensa bilang paghahanda sa posibleng banta mula sa Russia sa mga susunod na taon. Hataw Balita ngayon. Aasahan na ang mas matinding init at mas matinding pagbabagong ng panahon sa iba't ibang bahagi ng mundo sa mga susunod na buwan. Ito ay babala ng mga eksperto kasunod ng opisyal na pagdedeklaraan ng pagbabalik ng El Nino phenomenon sa Pacific Ocean. May hataw na balita si Jihan Tamasunas. Opisyal nang idineklara ng United States National Oceanic and Atmospheric Administration o NOAA na nagsimula na ang El Nino matapos tumaas ng husto ang temperatura ng dagat sa gitna at silangang bahagi ng Pacific Ocean. Ayon sa mga forecast model, posibleng mauwi ito sa Super El Nino na maaring maibilang sa pinakamatitinding na itala mula pa noong 1950. Ang El Nino ay isang natural weather pattern na nagdudulot ng pag-init ng karagatan sa Pacific. Kapag nangyari ito, nababago ang karaniwang takbo ng panahon sa maraming bahagi ng mundo. Ipinaliwanag ng mga eksperto na nangyayari ang El Nino sa panahong mas mainit na ang daigdig dahil sa climate change. Kaya mas matindi ang posibleng epekto nito kumpara sa mga nakaraang taon. Inaasahan na ang pinakamalaking epekto nito ay mararamdaman sa huling bahagi ng taong ito hanggang 2027, kung saan posibleng makapagtalaga ng mga record-breaking na taas ng temperatura sa buong mundo. Sa South America, maaaring magdulot ito ng malalakas na pag-ulan at pagbaha sa mga bahagi ng Peru at Ecuador. Samantala, tumataas naman ang panganib ng matinding tagtuyot at mga forest fire sa Australia, Indonesia at ilang bahagi ng South America na maaaring makaapekto sa produksyon ng pagkain at supply ng mga agricultural product. Babala rin ng mga climate expert, maaaring magresulta ang El Nino sa pagtaas ng presyo ng pagkain dahil sa pagkasira ng mga pananim at pagbaba ng produksyon sa mga rehiyong apektado ng tagtuyot at pagbaha. Bagamat hindi pa tiyak kung gaano katindi ang magiging epekto nito sa bawat bansa, nagbabala ang mga siyentipiko na dapat nang maghanda ang mga pamahalaan at komunidad para sa mga posibleng epekto nito sa agrikultura, tubig, kalusugan at ekonomiya. Inaasahan naman ng mga meteorologists na magpapatuloy ang El Nino hanggang sa mga susunod na buwan at posibleng magtagal ng halos 1 taon bago muling humina. Jihan Tamasunas, humahataw sa balita ngayon. Nakapagtala ng record-breaking na pagtaas ng bilang ng mga migranteng may hawak ng bridging visa sa Australia. Ito ay bungsod sa patuloy na paglala ng backlog at pagbagal ng proseso sa migration system ng bansa na ngayon ay nagiging sentro ng kritisismo. May umahataw na balita si Early Briones. Umabot sa record na 432,300 na individual ang may hawak na bridging visa sa Australia noong March 31, 2026. Ito na ang pinakamataas na bilang ng mga migrants na may bridging visa na naitala sa kasaysayan ng bansa. Ang bridging visa ay pansamantalang pahintulot para manatiling legal sa bansa ang mga migrante habang pinoproseso ang kanilang mga visa application o iba pang immigration matters. Ngunit sa halip na pansamantalang solusyon, nagiging pangmatagalang opsyon na umano ito dahil sa lumalalang backlog at pagkaantala sa proseso ng mga kaso sa migration system ng Australia. Kasabay nito lumabas din sa hiwalay na datos na mahigit 2,000 migranteng may mabibigat na criminal records ang nakansila ang visa sa Australia mula January 2022 hanggang December 2024. Kabilang sa mga kasong nagresulta sa visa cancellations ang 409 drug convictions, 264 assault offenses at 219 child sexual assault offenses. Lumalalim pa ang pangamba matapos malamang mahigit 5,100 visa ang nakansila noong nakaraang taon. Subalit nasa 1,500 lamang ang aktwal na na-deport palabas ng bansa.
Mayroon din umanong halos 77,700 unlawful non-citizens sa Australia. Kabilang ang tinatayang 25,000 na mahigit isang dekada nang nananatili sa bansa ng walang balidong visa. Giit ni Opposition Senator Jonathan Dunyam, nagpapakita ang mga numerong ito na may malubhang problema sa pamamahala sa migration system sa ilalim ng pamahalaan ni Australian Prime Minister Anthony Albanese. Depensa naman ng pamahalaan, mataas ang demand sa migration program ng bansa at patuloy ang mga hakbang upang mabawasan ang mga backlog na minanapa mula sa nakaraang administrasyon. Samantala, lalong umiinit ang debate sa isyu ng migrasyon matapos ihayag ng opposition coalition ang planong bawasan ng mahigit 70% ang pagdating ng bagong migrante sa bansa. Sa kabila nito, inaasahang aabot sa halos 1.2 million ang net overseas migration ng Australia mula 2025 hanggang 2030, batay sa pinakabagong projection ng pamahalaan. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Fresno, California, USA, ako po si Lynn Perez. Magandang araw. Sumampa na sa 47 ang bilang ng mga nasawi matapos na tumama ang magnitude 7.8 na lindol sa ilang bahagi ng Mindanao noong Lunes, June 8. Batay ito sa latest report ng Office of the Civil Defense, kung saan 688 na rin ang naitalang sugatan, habang may 31 pang mga individual ang nawawala. Karamihan sa mga casualty ay naitala mula sa Davao Region at Soc-Sargen. Samantala, umabot na rin sa 75,324 na mga pamilya o katumbas ng 346,449 na mga individual ang bilang ng mga naapektuhan ng malakas na lindol. Marami sa kanila ang nananatili pa rin sa mga evacuation center matapos na mapinsala ng malakas na pagyanig ang kanilang mga bahay. Hataw Balita ngayon. Nagiging hamon ngayon sa nagpapatuloy na search and rescue operations sa mga lugar na napinsala ng lindol sa Mindanao ang masamang panahon dahil sa banta ng palibagong pagguho ng lupa. Samantala, nasa 31 isa pa ang bilang ng mga nawawalang individual dahil sa landslide. Gayunpaman, tuloy-tuloy ang tulong ng Philippine Coast Guard para sa paghahanap sa mga nasabing individual. Ito ang hataw na balita ni Ryan Lacandlali. Challenge as of now, Ryan, pagdating sa mga landslide, is yung weather kasi umuulan. So I think kahapon umulan daw, no, at medyo basa. Medyo delikado rin kasi yan sa mga responders natin. So yung mga nakikita natin mga considerations for this rescue effort. Pansamantalang natitigil ang isinasagawang search and rescue operations ng Philippine Coast Guard o PCG sa mga lugar na tinamaan ng lindol kapag bumubuhos ang malakas na ulan. Ayon sa PCG, kapag basa at hindi matatag ang lupa, may posibilidad ng panibagong pagguho na maaaring magdulot ng panganib hindi lamang sa mga biktima kundi maging sa mga responder na nagsasagawa ng operasyon. Konting pagkakamali, no, na ating rescuers at medyo hindi maganda ang panahon. May posibleng another collapse yan. So yun yung iniiwasan natin, that we will be compromising the safety of all the responders inside doon sa collapse structure na yon. Kasabay nito, nag-deploy din ang PCG ng mga rescue dogs para makatulong sa paghahanap sa mga nawawalang individual. Ayon sa ahensya, nagkaroon ng positive indication ang kanilang K9 units na nagresulta sa pagka-recover ng isang bangkay at pagkakumpleto sa paghahanap sa huling naiulat na missing person sa kanilang area of operations. Malaking tulong itong ating mga working search and rescue working dogs natin dahil sila yung nagbibigay ng mga positive na indication na kung meron bang mga body and tested itong mga working dogs natin pag ganito may mga collapse structure, may mga landslide, yung possible recovery ng mga hinahanap natin mga individual.
Sa pinakahuling ulat ng Office of Civil Defense, nasa 47 na ang nasawi dahil sa lindol. Nasa 688 naman ang nasaktan, subalit umakyat na sa 31 ang bilang ng mga nawawala mula sa Davao Occidental, Sarangani Province at General Santos City. Ayon sa OCD, ngayon lamang pumasok ang ulat sa ibang lugar sa Region 11, gaya sa Jose Habad Santos dahil nagkaroon ng problema sa komunikasyon. Ito pong nadagdag ngayon ng mga missing, ito po yung nanggaling sa Region 11. Specifically po, itong galing doon sa Jose Abad Santos. Meron yan. And then meron din po doon sa iba pang lugar na kumbaga nakapagsumiti na nung kanilang mga reports. Doon naman sa Glan kahapon, meron ding mga hindi pa kasi napupuntahan yun kahapon dahil sa mga nasirang kalsada at sa katulay, kaya hindi pa po nakakakuha talaga ng mga reports. Unti-unti na ring napapasok ang mga lugar na pahirapang makarating ang tulong gaya ng bayan ng Glan sa Sarangani. Bagamat isang linya pa lang ng kalsada ang nabuksan, pero malaking tulong na ito para makapasok ang ayuda ng pamahalaan. Itong mga pangunahing pangangailangan, food and non-food items, ito po ang ipinapaabot po, kaya pauna dapat na makarating sa kanila. Kaya ngayong nagbukas na nga po yung kalsada, yun po ang unang dadalhin doon para tuloy-tuloy itong mga tulong po, assistance, especially from the food and non-food item clusters sa pangunguna po nga po ng DSWD. Sa kabila ng hamon sa search and rescue operations, tuloy naman ang humanitarian at disaster response effort ng Coast Guard. Dumating na sa mga apektadong lugar ang BRP Malawi na may dalang modular tents, family food packs at medical kits mula sa Department of Social Welfare and Development para sa mga pamilyang naapektuhan ng lindol, partikular sa Balut Island. Nag-deploy din ang PCG ng BRP Panglao upang maghatid ng halos 400 kahon ng family food packs at malinis na tubig para sa mga residente ng Glan Sarangani. Nagbigay rin ang Coast Guard ng libreng sakay sa 50 displaced individuals, habang tumulong naman ang PCG Auxiliary sa paghahatid ng relief goods gamit ang kanilang mga motorboat. Ryan Lacanlale, humahataw sa Balita Ngayon. Nananatiling kanselado ang ilang domestic flights sa ruta ng General Santos City matapos na yanigin ng magnitude 7.8 na lindol noong Lunes, June 8. Sa advisory ng Philippine Airlines, kanselado pa rin ang kanilang mga balikang flight na Manila to Gensan at Cebu to Gensan ngayong Biyernes, June 12, habang suspendido pa rin ang biyahe ng Cebu Pacific Airlines sa ruta ng Gensan na manggagaling ng Manila at Iloilo. Ang mga apektadong pasahero ay maaaring makipag-ugnayan sa mga airline company para sa rebooking o refund ng kanilang mga flight. Hataw Balita Ngayon. Nagkita sina House Speaker Faustino Boji D. III at Acting Senate President Win Gatchalian sa Sarangani Province nang bumisita mga ito sa mga komunidad na naapektuhan ng malakas na lindol noong araw ng Lunes, June 8. Ipinahayag ni Senator Gatchalian na sabik na itong makatrabaho ang House Leader. Si Rosalie Cos, humahataw. Kapwa nasa Mindanao sina Acting Senate President Win Gatchalian at House Speaker Faustino Boji D. III araw ng Huwebes, June 11. Ito upang bisitahin ang mga komunidad na lubhang naapektuhan ng malakas na lindol noong Lunes, June 8. Nagkita ang dalawa sa Alabel, Sarangani Province. Andun din sina Senators J.V. Ejercito, Erwin Tulfo at Mig Subiri. Ipinahayag ni Senator Gatchalian ang pananabik nitong makatrabaho ang House Speaker. Sagot naman ng House Speaker, magkita muli silang dalawa sa State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Looking forward to working with the House of Representatives. Galing rin ako sa House for 2 terms at ito matagal ko ng kaibigan to. 2001 magkasama na kami ni Speaker Boji kaya excited ako makatrabaho. Pagkita tayo sa SONA. Sa SONA.
Ilang linggo nang kontrobersyal ang Senado dahil sa issue sa liderato, subalit bago mag-adjourn si Nidia ay inihalal ng bagong mayorya si Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore at Acting Senate President. May posibilidad ding magsagawa ng special session para mahabol ng Senado ang mga nabinbin nitong trabaho. Samantala, nasa 139 na mga kongresista na ang nagpahayag ng suporta sa isinasagawang relief drive ng Kamara para tulungan ang mga biktima ng lindol sa Mindanao. Ayon kay Akbayan Party List Representative Shell Jokno, aabot na sa 9.29 million pesos ang halaga ng pledge. Isang miyembro ng House Prosecution Panel si Congressman Jokno. Sa gitnaan niya ng patuloy na paghahanda ng Kamara para sa impeachment trial, inaalala rin ng House members ang kalagayan ng mga nasalanta ng matinding pagyanig sa Mindanao. Ang impeachment ay isang tungkulin namin sa ilalim ng konstitusyon. Pero yung tulungan natin ang mga nasalanta nitong lindol ay isang humanitarian duty at duty din namin ito bilang mamamayang Pilipino. While we are in the middle of preparing for this constitutional trial, we are also not forgetting our duties to legislate and of course our duties to provide as much assistance and support as we can to those who were affected by the earthquake. Ayon kay Speaker D, target ng Kamara na maisama sa panukalang 2027 national budget ang halaga ng pondong kakailanganin para sa rehabilitasyon ng mga nasirang public infrastructure at facilities sa Mindanao. Rosa Licos, humahataw sa balita ngayon. Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, tiniyak ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na wala nang inaasahang pagka-delay sa pagdadala ng relief assistance sa mga lugar na apektado ng kalamidad. Ayon sa ahensya, mas pinalakas ang logistic system, access sa mga apektadong komunidad at koordinasyon sa mga ahensya at pribadong sektor na nagbibigay daan para sa mas agarang pagdating ng tulong sa mga apektadong pamilya. May humahataw na balita si Mia Alonzo. Mas pinabilis na ang disaster response ngayon kumpara noong mga nakakaraang taon. Ito ang tiniyak ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa gitna ng patuloy na operasyon para sa mga lugar na apektado ng kalamidad. Ang kay DSWD Assistant Secretary Leo Quintilla, mas naging madali na ngayon ang responde ng ahensya dahil sa malaking bilang ng mga procurement ng pagkain sa iba't ibang rehiyon. Na-establish namin yung system. Number one, sa procurement. We are now doing framework agreement. Dati kasi regular procurement or emergency procurement would take some days eh. But ngayon with the framework agreement, nandun na yung ating mga kontrata na ang ginagawa natin, magdo-draw down na lang tayo from our suppliers. So, nami-minimize yung time, napabilis yung distribution. So, from the logistics part, also, naka-framework din yung ating mga hauling services. So, mas mabilis na rin. So, yun po yung naging contribution para naging mabilis yung ating response. Ipinahayag din ng ahensya na mula sa dating 300,000 hanggang 500,000 family food boxes, lumaki na ito sa 3.8 million food boxes na distributed sa buong bansa, na ngayon ay target pa na paabutin sa 5 million ang bilang. Tiniyak din ng ahensya na may sistema na silang ipinatutupad upang hindi agad masira o ma-expire ang mga items na nakapaloob sa food boxes. Isang part din ng system is the tinatawag namin na interoperability of the field offices. Ibig sabihin, a region can support another region. For example, isang region tinamaan, nabasa yung kanyang mga food boxes, another region can take over to support that augmentation. Bukod dito, nagsasagawa rin ng ahensya ng risk assessment sa mga warehouse upang matiyak na nasa maayos na kondisyon ang mga nakaimbak na food boxes. Ayon sa Disaster Response Management Bureau, 3 buwan bago matapos ang shelf life ng mga stock, agad nang inilalaan ang mga ito sa mga programang Food for Work, Food for Training at Food for Caring. Sa pamamagitan nito, naipamamahagi ang mga pagkain sa mga pamilya habang tumutulong ang mga benepisyaryo sa repacking at iba pang voluntaryong gawain ng walang anumang kapalit.
Sa kabila naman ng mga hamon sa paghahatid ng tulong, lalo na kung may mga nasisirang kalsada o tulay, malaki rin nila ang naitutulong ng mga individual, organisasyon at mga katuwang na pribadong sektor na nagpapaabot ng suporta sa mga apektadong komunidad. In many disasters, mas dito sa Luzon, nagkaroon kami ng mga volunteer na mga trackers. This is very good. Nakita natin na aside from the howlers ni DSWD, ay mayroong mga private individuals, private na mga trackers na nag-volunteer. So pag tumawag yung aming mga regional offices for volunteer, kasama ito. I remember maski 4x4 sa mga upland areas, may mga 4x4 enthusiasts ng purpose lang is to bring goods. So nakakaroon ng effect sa ating mga private individuals to help DSWD. Kaya naman nakikita ng ahensya na wala nang magiging kakulangan sa stocks at wala na umanong magiging delay sa paghahatid ng tulong sa mga komunidad na mangangailangan tuwing makararanas ng kalamidad at iba pang sakuna. Mia Alonso, humahataw sa Balita Ngayon. Bukas ang Commission on Elections o COMELEC sa panukala na ibigay na lang bilang tulong sa mga biktima ng lindol sa Mindanao ang pondo para sa special election sa 4th District ng Cavite. Subalit nilinaw ng komisyon may mandato sila sa ilalim ng konstitusyon na magsagawa ng halalan. Si Dante Amento, humahataw. Halos 200 million pesos ang kailangang pondo para sa pagdaraos ng special election sa 4th District ng Cavite upang punan ang nabakanting pwesto ni dating Congressman Kiko Barsaga. Ito ay malaking halaga na pwedeng itulong sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. Ayon kay Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia, bukas sila sa panukala na ibigay ang pondo sa Mindanao. Pero binigyang diin ng komisyon, pwede silang i-cite for contempt o patawan ng parusa ng Supreme Court kapag hindi sila nagsagawa ng halalan. Yung po talaga ay napakaganda kung tutuusin. Kaya lang masasite kami in contempt lahat ng Supreme Court dahil sa pagbinasa niyo po at pinabasa namin na ilang beses sa law department namin. Pinastudy talaga namin yan kung ano ba talaga ang implikasyon ng Haridon Doctrine. Number one, pwede nga imanda mo si COMELEC to compelling the COMELEC to conduct a special election. Ipinaliwanag din ng komisyon na mandato nila sa ilalim ng saligang batas ang pagsasagawa ng halalan. Dagdag pa rito ang bagong desisyon ng Korte Suprema na obligado silang magsagawa ng eleksyon kapag may nabakanting pwesto sa Kongreso. Sinabi talaga ng Korte ng kataas-taasang hukuman mandatory to fill up the position by a special election. Number 3, ang sabi, only the COMELEC has the authority, no longer Congress, to call for a special election. And number 4, mandato ng konstitusyon. Sa ngayon, wala pa silang pondo para sa special election sa Cavite. Sa katunayan ay nanghingi pa sila ng supplemental budget mula mismo sa tanggapan ng Pangulo. Ako'y sumulat kay Presidente through the Executive Secretary at tayo po'y humihingi ng tulong para sa more or less 191 million, almost 200 million na kailangan ni COMELEC. Dante Amento, humahataw sa Balita Ngayon. Inanunsyo na ng Commission on Elections ang schedule para sa filing ng Certificate of Candidacy para sa mga tatakbo sa isasagawang special election sa 4th District ng Cavite. Ito'y upang palitan ang nabakanting pwesto ni dating Congressman Kiko Barsaga. Ayon sa komisyon, idaraos ang COC filing mula July 15 hanggang July 17, habang magsisimula naman ang election period ng July 30. Idaraos ang special election sa 4th District ng Cavite sa darating na August 29, 2026. Sa ngayon ay inaayos na ng COMELEC ang pondong kakailanganin para sa idaraos na special election. National News. Nagsampa ng reklamong cyber libel si Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adyong laban sa abogadong si Attorney Levito Baligod at 18 nagpakilalang dating bodyguards ng nagbitiw na kongresistang si Saldico. Ito ay matapos na idawit ang kongresista sa mga personalidad na nakatiran umano ng maletang may lamang cash mula sa manumalyang flood control projects at iba pang transaksyon ng gobyerno.
Inihain ng kongresista ang reklamo sa Office of the City Prosecutor ng Marawi City. Si Representative Adyong ay isa ring House Impeachment Trial spokesperson. Naharap ngayon sa patong-patong na kaso si Attorney Baligod at 18 dating bodyguards. Hataw Balita ngayon! May mga bagong detalyeng inilantad ang isa sa 18 umanong bagmen na nagsampa ng reklamo kaugnay ng umano'y malawakang paghatid ng pera sa ilang mambabatas. Matapos ang kanilang pagharap sa Office of the Ombudsman, sinabi ng kanilang abogado na naging mabunga ang interogasyon dahil sa mga impormasyong naibahagi ng testigo na maaring magpatibay sa mga kasong isasampa sa hukuman. May humahataw na balita si Ivan Alvarez. Kontento si Attorney Levy Baligod at Johnny Buduan, isa sa 18 nagpapakilalang bagmen at dating security aide ni Zaldico sa nangyaring question and answer process sa Office of the Ombudsman kahapon. Ayon kay Attorney Baligod, naging fruitful ang panayam kay Buduan dahil nailahad nito ang mahalagang impormasyon na maaaring magamit ng mga ebidensya kaugnay ng mga aligasyon na naghatid at nakatanggap umano ng mga maletang may lamang malalaking halaga ng pera ang ilang mambabatas. Nakita rin ng mga panel of investigators na yung yung laman ng kanilang joint affidavit ay kwan lang yon, parang kumbaga teaser, no? Para magkaroon lang ng investigation at maraming ibinahagi ng mga impormasyon. Bagaman hindi maaaring ilahad ang mga detalye dahil sa confidentiality ng mga pagdinig sa Ombudsman, inihayag ni Baligod na tinalakay sa interogasyon ang umano'y maleta deliveries, kung saan ito nanggaling, mga bangkong pinagwidrohan at mga taong nasangkot sa mga transaksyon. Inabin din ni Buduan na nakapaghatid siya ng mga male-maletang pera sa bahay ng isang mambabatas noong November 2023. Halo-halong maleta po yun. May pusit naman po yun, sir. Mga rough estimate, mga magkano yan? Hindi ko pa estimate, sir. Magkano yung nakalagay sa Minsan po, yung nakita ko doon, sir, is may 40M. May 50M. Ayon kay Baligod, ang ginagawang tanungan sa pagitan ng mga investigador ng Ombudsman ang yuto kung saan bubuuin ang individual affidavits ng bawat security aid. Sa kasalukuyan, isa pa lamang sa 18 ang nai-interview ng Ombudsman. Tinatawagan ng Ombudsman ng witness, tinatanong, hinihingan ng mga detalye, then ginagawan siya ng affidavit, then ipapareview nila sa abogado na katulad ko, then pagka okay naman, wala namang hindi tama na mga tanong, pipirmahan na at yun na yung affidavit niya. Inaasahang magpapatuloy ang mga pagdinig sa susunod na linggo kung saan susuriin ng anti-graft body kung magagamit itong mga ebidensya sa mga binubuong kasong isasampa sa hukuman. Evan Alvarez, humahataw sa Balita Ngayon. Maaari na ulit ma-access ang official na website ng Senado matapos itong sumailalim kahapon sa maintenance. Batay sa mga ulat, napasok ng hackers ang website ng Senado sa gitna ng pagkakaroon din ng pagbabanta sa seguridad ng institusyon. Kaugnay nito, mariing kinundina ni Senate President Pro Tempore at Acting Senate President Sherwin Gatchalian ang naging cyber attack sa Senate website. Anya, ang lahat ng may kagagawan nito ay dapat managot sa batas. Dapat din anyang magsagawa ng masusing investigasyon sa insidenteng ito kahit walang mga legislative file, database o sensitibong record ang nakompromiso. Hataw Balita ngayon! Bumaba ang nakuhang net satisfaction rating ng Senado, Kamara at Korte Suprema sa resulta ng pinakabagong Social Weather Station o SWS survey para sa unang quarter ng taong 2026. Lumabas sa resulta ng survey na bumaba ng 3 puntos ang net satisfaction rating ng Senado. Mula sa nakarang positive 14 ratings, ngayon ay bumaba ito sa positive 11, habang nakakuha naman ang House of Representatives ng positive 13 na net satisfaction rating na bahagyang mas mababa sa nakaraang positive 14. Samantala, mula sa nakarang positive 17 na public satisfaction rate,
Bumaba sa positive 11 ang nakuha ng Supreme Court. Bagaman nakakita ng pagbaba, sinabi ng SWS na nananatiling nasa moderate ratings ang tatlong institusyon. Isinagawa ang survey mula March 24 hanggang March 31, 2026 sa pamamagitan ng face-to-face interview mula naman sa 1,000 na mga adult respondent. Hataw Balita ngayon. Pinadalhan na ng sabpina ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang head coach ng basketball team ng Ateneo de Manila University. Hiniling na din ng CIDG ang lookout bulletin laban sa ilang individual sa Bureau of Immigration. May hataw na balita si Lea Ilagan. Nais matukoy ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG kung sino-sino ang may criminal liability sa nangyaring trahedya sa Aurora. Kaya naman, walang sasantuhin ang CIDG sa ginagawang investigasyon sa pagkalunod ng dalawang basketball athlete ng Ateneo de Manila University na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Ayon kay PNP CIDG Director, Police Major General Robert Alexander Morico II, titiyakin nilang magiging airtight ang kasong isasampa laban sa mga sangkot. Sa ngayon, nasa mahigit 20 individual na ang pinadalhan ng sapina ng CIDG para magbigay linaw sa insidente, kabilang ang head coach ng Ateneo de Manila University na si Tab Baldwin, iba pang coaches at mga players. Kasama din sa ipinatawag ay ang mga local government unit sa lugar, may-ari ng resort at maging ang driver ng sinakyang bus ng mga ito. We have several persons of interest. We have issued subpoenas to several individuals, including yung mga players na kasama doon sa Aurora during that fateful day. We have already established the timeline nung activity when they arrived, starting from when they left Ateneo on June 4, together with coach, starting when Rene traveled from Davao to Ateneo de Manila until the fateful incident on June 8. Kinumpirma din ni Major General Morico na mayroon silang persons of interest sa insidente. They are the school authorities that were together with the team. Sila po yung nagdala doon sa Aurora. Several. Not less than 3. The activity won't happen without yung controlling na ano. And he is the one who is in control kung bakit lumabas yung why it ended that way. Kaugnay nito, hiniling na din ng CIDG sa Department of Justice na isailalim sa Immigration Lookout Bulletin ang ilan sa mga ito. Not only one. Ateneo is Ateneo. May mga pera po yung mga ano dyan. They have the capability to travel abroad. Bukod sa mga kasalukuyang players at coaches, iimbitahan din ng CIDG ang mga dating manlalaro ng Ateneo bilang mga resource persons sa tinatawag nilang team building. We will see kung if it's team building activity really. Because there are also allegations coming from past athletes na kinakatakutan nila ang pagpunta sa Aurora. Ang mga individual na isinapina ay binigyan ng hanggang Lunes upang magpakita sa CIDG office. Lea Ilagan, humahataw sa balita ngayon. Hiniling ng kaanak ni Rene Baterbonia sa Department of Justice na maglabas ng Immigration Lookout Bulletin Order ang Bureau of Immigration laban sa Ateneo Blue Eagles coach na si Thomas Anthony Tab Baldwin. Samantala, nananawagan naman ang ilang kaibigan ni Baterbonia na nararapat na may managot sa pagkasawi ng dalawang student athlete. Si Benedict Samson, humahataw. Natanggap na ng Department of Justice kahapon ng hiling ng kampo ng pamilya ni Rene Baterbonia
ang isa sa Ateneo de Manila University basketball player na nasawi matapos malunod sa isang resort sa bayan ng Dipacolao, Aurora noong June 8. Sa request letter na ipinadala ng legal counsel nito na si Atty. Israelito Torion, nakasaad ang kanilang hiling sa DOJ na maglabas ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO ang Bureau of Immigration laban kay Ateneo Blue Eagles coach Thomas Anthony Tab Baldwin. Ito ay habang nagpapatuloy ang ginagawang investigasyon ng Philippine National Police at National Bureau of Investigation sa pagkamatay ni Rene Baterbonia at Divine Adili. Inihiling din ng pamilya Baterbonia na magkaroon ng ugnayan ng PNP, NBI, Philippine Sports Commission, Commission on Higher Education at iba pang institusyon para matukoy ang iba pang kasama sa naturang team building activity. Samantala, nagtungo naman ng ilang mga taga-suporta at kaibigan na Rene Baterbonia sa huling lamay nito sa isang funeral home sa Quezon City kahapon. Ayon sa basketball player na si Derek Duterte at coach na si Jasper Magno, masakit para sa kanila ang pagkasawi ni Rene Baterbonia. Last time kasi naglakad sa palaro syempre, katapat po kami, nag-uusap din po kami. Halos nakita ko na lang din po sa Facebook, hindi po ako naniwala na ganun po nangyari sa kanila. Hindi ko po na-expect na ganun po talaga nangyari sa kanila. Nabigla din po talaga ako. Mape-prevent to kung napag-iisipan lang ng tama siguro yung mga training na ginagawa sa bawat school. Para naman kay Zambales 2nd District Representative Doris Bing Manikis, isa sa maaaring pagtuunan ng pansin ay ang pagkakaroon ng isang istriktong limitasyon sa programang nakapaloob sa team building activity at parental consent sa tuwing mayroong school activity. So ang number one dyan, yung parang magkaroon tayo ng stricter measures. Ano ba yung pwede lang? Anong limitations ng team building activities? At number one talaga, kailangan may consent ng magulang. Kahit na 24 years old na yan, ipinagkatiwala sa inyo eh. Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon. Isa ang Department of Social Welfare and Development sa mga ahensya ng pamahalaan na agarang tumugon sa mga kababayan natin na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa ilang bahagi ng Mindanao region noong Lunes, June 8. At para alamin natin ang update sa isinasagawang disaster relief operations ng DSWD, makakausap natin muli ngayong umaga si DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao. Magandang umaga po, ASEC Irene Dumlao, at maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa amin po ngayong umaga. Magandang umaga po and thank you for having us this morning. Opo ma'am, una salamat po sa serbisyo ng DSWD para sa ating mga kababayan na nabiktima ng lindol. Sa ngayon po, kumusta po yung paghahatid ng tulong dyan sa mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao? Well, nagpapatuloy po ang humanitarian action and disaster response ng DSWD alinsunod sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr. na tiyakin na mabilis at sapat ang tulong na ipapabot sa mga kababayan natin na apektuhan ng 7.8 magnitude earthquake. Sa katunayan nga po, nasa mahigit 55 million pesos worth of humanitarian assistance na ang naipatid natin dyan sa Region 9, sa Region 11 at yun din sa Region 12. And as we speak ay nagpapatuloy po yung distribution ng mga family food packs, yung pagpapahatid natin ng mga karagdagang tulong dyan po, lalong-lalo na dyan sa Glan, Sarangani at sa iba pang mga lugar na nasa mga upland communities at mga nasa island municipalities nito. Again, nagpapatuloy po ang distribution ng mga family food packs, ready-to-eat food boxes, non-food items, at gayon din of course nakapag-provide na tayo ng financial assistance sa ilan sa mga nasugatan at nasa mga ospitas. Oho. Ma'am Irene, sa ngayon po ba lahat ng mga affected areas ay napuntahan na o narating na ng tulong ng pamahalaan, partikular na DSWD dahil batay po sa mga ulat kasi may mga nasirang tulay at kalsada at mahirap pumasok itong mga sasakyan?
Yes, nakipag-ugnayan po tayo sa Philippine Air Force at gayon din sa Philippine Coast Guard. At may mga fishing vessels din po tayo na nagamit para sa pagpapahatid nga po ng mga family food packs sa mga lugar na kagaya ng Glan. Of course, ito ay ginawa nga po natin dahil ang utos sa atin ay tiyakin na wala pong may iwanan dyan sa mga kababayan natin na naapektuhan. Ma'am, paano po ba ang proseso ng paghahatid nitong mga family food packs lalo sa mga affected areas dahil medyo matatagalan yung iba na makabalik sa trabaho? Pagkatapos po ba magbigay ng family food packs, meron pa po ba itong kasunod o one time lang po yung pagbibigay nito, ma'am? Well, alam niyo po, as we speak, ongoing na yung replenishment sa mga family food packs doon sa mga lugar na naapektuhan. Kasi po, prior to the earthquake, meron na tayong mga nakapreposition na mga family food packs sa ating pong mga warehouses up to the last miles. Kaya itong mga pinapatid na natin ay replenishment o karagdagan na po. So ibig sabihin tayo ay nakapag-provide na ng initial na tulong in coordination of course with the local government units. And then what we're doing now is sending additionals because gusto po natin ay tuloy-tuloy yung pagpapahatid ng tulong. And aside from the family food packs and non-food items that we're distributing, we're also looking at the distribution of financial assistance, yung emergency cash transfers natin. Kasi po kailangan na suportahan din natin yung ating mga kababayan na magampanan din nila yung ma-provide din yung ibang pangangailangan ng pamilya. Kasi itong emergency cash transfer natin, flexible ito. Pwede nilang gamitin sa pagsasaayos sa kanila pong mga nasirang tahanan o mga nasirang mga kabuhayan as an initial response action. Because other government agencies will definitely provide the needed support and assistance to them. Ayun, magandang balita po yan. Sa mga interesado po, ma'am, paano po sila mag-a-apply para makasama sila kung sila ay mga affected at kumbaga pasado sila sa kwalifikasyon na makakuha ng ganyang klaseng financial assistance? Paano po ang proseso na gagawin nila at saan sila lalapit? Yes, ang coordination po natin ay sa mga local government units kasi yung LGU po nakakatukoy, nakakakilala kung sino po yung mga apektado sa kanila pong mga nasasakupan. Kaya meron sinasagawa na rapid damage assessment and needs analysis at pagpo-profile ng mga affected families and individuals. And from that, ay isusumite po ng local government units sa DSWD yung pong mga affected family who are eligible to receive emergency cash transfers. Kasi ina-assess po natin sino yung mga may partially or totally damaged houses, sino yung mga slightly or severely affected. Kasama na dyan yung assessment sa kanila pong mga kabuhayan. Kaya nga po, after na may submit sa DSWD, ay nagbabalidate din po ang ating pong departamento and from there, ay we release the cash transfers. Sa panig naman po para sa kapakanan ng mga kabataan, dahil natapat po ito, class opening, ma'am nagkaroon na po ba ng kumbaga stress debriefing doon sa mga estudyante na para makaiwas sa trauma dito sa naidulot ng matinding pagyanig dyan sa may dako ng Mindanao? Well, yes. Protocol po natin iyan na magsagawa ng incident stress debriefing. Bahagi po iyan ng camp coordination and camp management and the protection of internally displaced persons. Batid po natin na napakahalaga na magsagawa tayo ng psychosocial interventions, in particular incident stress debriefing para maigsan nga po yung trauma, anxiety, o yung lubhang pagkabahala, o yung takot na nararanasan ng ating mga kababayan, especially so that marami pa rin po nararanasan ng pagyanig ng lupa sa kanila pong lugar. Ma'am, yung pong sitwasyon naman po nung mga kababayan natin na nasa evacuation center, paano po ba yung sistema pagdating naman sa supply ng kanilang pagkain? Ito po ba under LGU o sa DSWD pa rin? Kasi di po ba may binibigay po kayong family food packs? Pero yung mga nasa evacuation center, paano po ba sistema doon? Kanya-kanya silang luto ng pagkain o merong provide na hot meal, may common area para sa lutuan or tamang palikuran batay sa ratio ng dami ng evacuation center, ma'am? Well, yes. Ang mga local government units po ay may mga evacuation center. Sila po yung nagmamanage ng kanila pong mga designated evacuation camps. Ngayon po, DSWD provides the technical assistance on managing evacuation centers. Bahagi po ng mga protocols o nasa guidelines po natin
yung pagtitiyak na merong functional water and sanitation health facilities. Pagtitiyak na meron din pong mga community kitchens doon sa lugar. Kasi nagpo-provide tayo ang DSWD nag-augment ng resources ng local government unit. So we provide family food packs and we provide also non-food items kagaya ng mga kitchen kits at ang ginagamit nila doon sa pagluluto dyan sa mga community kitchens. In addition to that, nag-augment din po ang DSWD ng resources. In fact, meron tayong mga mobile kitchens na dinideploy so that we could provide also additional hot meals to the internally displaced person. Ayun. Ma'am, marami pa kayong gusto itanong kaya ako lang sa oras. Pero baka po meron po kayong gustong iparating para sa ating mga kababayan. Halimbawa, yung gusto magpaabot ng tulong o kaya naman gustong mag-volunteer sa mga repacking centers ng DSWD o anumang bahagi na gusto po nilang itulong sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng DSWD, nasa sa inyo pong pagkakataon para po magbigay ng mensahe, ma'am. Well, yes, maraming salamat for giving us this opportunity. Una, nais nating palalahanan ng ating mga kababayan na lagi po tayo makinig sa mga abiso ng ating lokal na pamahalaan, maging alerto po tayo at makipag-coordinate sa ating pong mga local disaster officers para sa maayos na pagpapahatid ng tulong. Gayon din po, hindi niyo po kinakailangang mag-alala sa inyo pong mga kakainin kapag kayo po ay mga nasa evacuation centers kasi yung mga iba ayaw lumikas o natakot na pumunta sa mga evacuation centers. So again, paalala po natin, makinig po kayo sa mga paalala ng inyo pong mga lokal na pamahalaan para sa inyo pong proteksyon. Again, hindi niyo po kinakailangang mag-alala sa inyo pong kakainin sapagkat ang DSWD ay mag-a-assist o tutulong sa inyo pong mga lokal na pamahalaan para ma-provide ang inyong pong pangangailangan. Para naman po sa mga nagnanais na mag-provide ng assistance, meron pong Kaagapay Donations Portal ang DSWD. Bisitahin lamang po ang aming website www.dswd.gov.ph at donations link. I-click nyo po yun and makikita nyo po kung you just provide the information so ano yung gusto nyo pong i-provide na assistance and our point persons will work with you on that. Yun lamang po at maraming salamat. Magandang umaga po muli. Maraming salamat po, ASEC Irene Dumlao ng DSWD. Hataw Balita ngayon. Bagamat nakabuksan na ang mga kalsada papasok naman sa sentro ng Glan, Sarangani, may ilang mga lugar pa rin sa naturang bayan ang nananatiling isolated dahil sa mga landslide na humarang sa mga kalsada. Dahil dito, hindi pa rin naabutan ng tulong ang mga residenteng naninirahan doon. Mula sa General Santos City, may hataw na balita si Alan Manansala live. Live report. Good morning, magandang umaga sa iyo dyan. Right now, ano-ano mga lugar dyan sa Glan, Sarangani ang nananatiling isolated pa rin, Alan? Yes, Ani, magandang umaga sa ating mga kasambahay. Ani, meron pang 7 barangay ang hindi pa natutuntun at naaabutan ng tulong ayon na rin sa pahayag ng local government unit ng Glan. Sa ginawang site inspection ng local government unit ng Glan kasama ang Department of Public Works and Highways, nananatiling sarado ang kalsada sa barangay Small Margus. Ay malaking bahagi kasi ng lupa sa kabundukan ang gumuho at natabunan ang kalsada dahilan para ma-isolate ang 7 pang barangay ng Glan. Kabilang sa mga na-isolate ani ang barangay Atulaque, San Jose, Rio del Pilar, Lagimit, Big Marcos, Cross, Batutuling. Ayon kay Mayor James Yap Sr., kulang sila ng kagamitan at kapos din sila sa supply ng gasolina para magsagawa ng clearing operation sa naturang kalsada. Hindi rin agad nakapasok ang kanilang napasok ang kanilang lugar dahil na rin sa ibang mga dahil na rin sa mga landslide sa mga kalsada sa kanilang bayan kaya't pahirapan ang pagpapaabot ng tulong. Narito, Ani, pakinggan natin ang naging pahayag ni Mayor James Yap Sr. Gusto namin pagtulungan sana ito ng LGU, no? Pero the problem namin sa LGU, wala kami fuel. Kaya na-isolate tayo. So, wala tayong fuel. So, kaya hindi kami nakakalaw. Yung nadaanan natin bako, dalawa doon, akin yun. Dito na sana papunta yun, last Monday pa, pero since wala kaming fuel.
Ani, sinabi rin ni Mayor Yap na hanggang ngayon ay 7 barangay ay hindi pa rin naaabutan ng tulong, kaya gayon na lamang ang pakiusap nito sa national government hinggil sa pangangailangan ng kanilang lugar para sa mga apektadong pamilya. Siguro maraming assistance na, no? Kailangan talaga namin tulong. We need help. Pagkain and water. Of course, fuel. Siguro papasok na yung mga tanker. Hopefully, medyo makagalaw na. Gayunman, sa pagbubukas ng kalsada sa Kapatan Road kahapon, tuloy-tuloy na ang pagpasok ng tulong sa kanilang lugar. Isang chopper ulit ang lumapagsaglan. Sakay naman ito ang additional manpower ng Office of Civil Defense Caraga Region para sa patuloy na pagsasagawa ng Rapid Damage and Needs Analysis o RDNA sa GLAN. May kasama ding IT experts para sa mabilis na pagbabalik ng network signal at internet para mapabilis ang pagbibigay ng ulat mula bayan going to province up to regional offices. Malaking tulong din ang charging station na inilagay malapit sa munisipyo. Nag-offer naman ang Department of Public Works and Highways ng heavy equipment para magamit sa clearing operation sa Barangay Small Margus para tuluyang mabuksan ang kalsada patungo sa isolated barangays. Magpapadala po ang DPWH ng additional na equipment para dito para ma-clear po natin yan. Kasi si Secretary po nag-utos sa amin kahapon at saka sa mga instruction niya sa group chats namin na talagang dapat kailangan naming ma-open talaga, ma-restore yung connectivity ng mga areas dito sa region natin. Ani, ngayong umaga aalamin natin kung tuluyan ng mabubuksan itong gumuhong lupa dito sa kalsada ng Barangay Small Margus dahil ayon na rin sa DPWH, katulong ang LGU, ay sisikapin nilang umpisahan ang gagawing operasyon para sa nasabing insidente. Ani. Alan, maraming salamat. Alan Manansala, ingatan nawa kayo dyan. Alan Manansala po, mula dyan sa General Santos City, nagulat ng live. Market Price Watch. At para alamin naman po natin ang update sa presyo ng mga pangunahing bilihin, makibalita po tayo kay Joy Rabina live. Live report. Magandang umaga, Joy. Saang palengke ba kayo dumayo today at kumusta ang monitoring nyo sa presyo ng mga bilihin dyan? Joy? Magandang umaga, amigo Sherwin. At nandito tayo ngayon sa Sauyo Market, Quezon City upang batayan ang mga presyo ng mga pangunahing bilihin. At unahin naman natin ang mga pananim na mabili. Nasa 80 pesos ang bawat kilo ng kamatis, samantalang nasa 140 pesos naman ang bawat kilo ng sibuyas. 180 pesos naman pareho ang bawang at ampalaya. Nasa 200 pesos ang kada kilo ng labanos. 140 pesos naman ang sayote. Habang parehong nasa 120 pesos ang repolyo at talong. 10 piso per tali naman ang alugbate. Ang mixed vegetables naman na pang pinakbet ay nasa 100 pesos. Ganon din ang mixed vegetables na pang chop suey. Dumako naman tayo sa fish section. Ang bentahan ng bangus ay nasa 240 pesos. Ang tilapia naman at galunggong ay parehong nasa 140. Silipin naman natin ang meat section. Sa presyuhan ng pork hasim at pork pige, parehong naglalaro sa 225 pesos hanggang 340 pesos ang bawat kilo. Ang pork chop naman ay nasa 230 pesos hanggang 340 pesos. At ang liempo ay nasa 290 pesos hanggang 390 ang bawat kilo. Panghuli para sa mga poultry section natin, mabibili sa presyong 220 pesos ang bawat kilo ng quarter legs. 240 naman ang drumsticks. At ang whole dress chicken ay nasa 220 pesos ang bawat kilo. At mga kasambahay, sa kabila ng holiday ngayon, ay nananatiling maayos naman ang daloy ng bentahan dito sa Sauyo Market. At nais po nating pasalamatan ang mga vendors na nagbigay sa atin ng listahan, updated prices sa meat stall at sa Romy and Liza stall. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat din po sa MCGI Mothers. Balik po sa inyo sa studio.
Maraming salamat, Joy Rabina, mula dyan sa Sauyo Market, Novaliches, Quezon City. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Roma, Kapitulo 14, talatang 19. Kaya nga, sundin ang mga bagay na makapapayapa at ang mga bagay na makapagpapatibay sa isa't isa. At yan po ang mga umahataw na balita ngayong umaga ng Biyernes, ika-12 sa buwan ng Hunyo 2026. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Sa ngalan ng lahat ng bubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio Libertad 1350 at ang ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po si Bernard Dadis. At dito si UNTV at UNTV Radio Libertad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ako naman po si Annie Rantoy. Stand by, susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.